Alright, hello everyone. Yung lecture natin ngayon para sa mga frosh na nagsa-psych major under to ng General Psychology, Physicalization of the Psyche. Pag-uusapan natin dito yung isa sa mga issues na dapat alam ng lahat ng mga psych majors, lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Bible verse muna tayo, coming from this scene in the Bible. Yung mga nagbabasa ng Bible dyan, sana alam nyo to. Jesus with the woman in the well. Hindi si Sadako yun, ha? O, ibang movie yon. So, this one is from the Gospel of John. Ano nangyari dito? Jesus said to her, he was talking to the Samaritan woman, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again." Yung tubig daw na nanggaling sa balon. "But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again." Sabi ni Jesus, "The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Nung narinig ng babae yon, ang sabi niya, "Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water." So magkaiba sila ng wavelength dito. Jesus was talking about a certain water. Yung pagkakaintindi ng babae dito, ibang water yung sinasabi ni Jesus. So mamaya pag-uusapan natin yan. And then talon tayo sa John 4:31 to 33. Meanwhile, actually karugtong nito yung nangyari dito. Wala yung mga disciples dito bumili ng pagkain. And nung bumalik na sila, ito na yon. Meanwhile, the disciples were urging him saying, "Rabbi, eat." Kumain ka na, teacher. Ito na yung binili namin pagkain. But he said to them, "I have food to eat that you do not know about." Anong inisip ng mga disciples? So the disciples said to one another, "Has anyone brought him something to eat?" Kumain na yata si Rabbi. Hindi na niya kailangan kumain ng binili natin. Maliwanag. So yung mga passages na yan, i-connect natin yan sa issue ng physicalization in the field of psychology. Okay? So ano ba yung ibig sabihin ng physicalism? Ito yung term na pinag-uusapan dito. This is the doctrine or teaching, or pwede mo rin sabihin worldview, isang pananaw where the reality is composed of matter. And that mind is therefore reducible to matter. Ang keyword dito is matter. Everybody say matter. Ito yung asawa ni Father. Of course, joke lang yon. Alam ko naman maraming natatawa dyan, pinipigilan nyo lang, no? But anyway, going back, ang keyword dito is matter. Physicalism, everything is just matter. Ang essence ng buhay, physical matter, physical things. Wala nang isa pang realm, wala nang isa pang mundo other than what you can see or what you can sense using your five senses. In other textbooks, ang tawag dito is reductionism. Baka malito kayo, no? Physicalism and reductionism, parehas lang yan. Ngayon, balik tayo dun sa passage na binasa natin. May nangyaring physicalism dito just to demonstrate how physicalism works. For instance, going back to the passages, si Jesus is talking about spiritual water. So yung idea ni Jesus dito galing sa spiritual world. Pero yung pagkakaintindi sa kanya nung kausap niya is worldly water. Yung spiritual, ginawa niyang worldly. Sabi ni Jesus, itong tubig na to, pag ininom mo to, hindi ka na mauuhaw ulit. He was talking about the spiritual water, pero ni-reduce, pinaliit, ginawang physical nung babae yung sinabi ni Jesus. So Jesus, you're talking about this worldly water, kaya bigyan mo ko niyan para hindi na ako mauhaw at hindi na ako babalik-balik dito sa mainit na balon. Physicalism ang tawag doon. Another example, yung sa second passage natin, Jesus was talking about spiritual food. Remember, yun yung sinabi niya, kumain na ako. In a way, yun yung sinabi niya dito sa passage eh. Meron akong kinakain na hindi nyo alam. Ano yung kinakain ni Jesus na hindi alam ng mga disciples? Spiritual food. Pero, nung narinig ng mga disciples yon, kinonvert nila yon sa worldly food. Kaya nga nila sinabi, siguro si Rabbi, si teacher, kumain na. Siguro habang wala tayo, may pumunta dito, binigyan siya ng pagkain, kaya busog na siya. Does that make sense? Jesus talked about spiritual, his disciples converted that into something physical. Yan yung ibig sabihin ng physicalism. At yung physicalism na yan, hindi lang yan nangyayari sa Bible. Up until today, even in the field of science, especially in the field of psychology, nangyayari pa rin ang physicalism.
So balik tayo dun sa definition ng physicalism. Oops, sorry medyo nagbago lang dito. Ang hina-highlight ko dito na word is matter. Right? Ito yung asawa ni father, di ba? Anong ibig sabihin ng matter dito? Sa psychology, kaya may nakikita kayong symbol dyan, ano yung matter na ginagamit natin to explain all psychological experiences, everything physical, tulad ng nakalagay dito, genes. Sorry, hindi na naka-align, no? Nagbago yung format, nandyan ng brain. Lahat ng ginagawa mo, emotions mo, thinking patterns mo, ang makakapag-explain yan yung utak mo. Lalo na kapag ang pinag-uusapan psychological disorder, bakit depressed, bakit may schizophrenia, bakit may autism, kasi may brain damage. 'Di ba? Very physical. Bakit ka ganyan? Bakit mainitin ang ulo mo? Dahil hormonal ka. Bakit parang hindi nagme-make sense yung mga sinasabi mo? Para kang laseng kung ano-ano na lang sinasabi mo, kung ano-ano nakikita mo, baka may imbalance sa neurotransmitters mo. Nagigets nyo? So, lahat ng words dito in green are all physical elements. In physicalism, yan yung ginagamit ng mga psychologists pang-explain ng mga psychological experiences. As in, lahat ng psychological experiences may kinalaman dito sa mga green words. Bakit ka nai-inlove? Bakit ka natatakot? Saan nanggaling yung idea na merong Diyos? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Bakit ka nagagalit? Bakit paano ka nagpaplano ng future mo? All those questions can be answered by physical elements such as this. Ang tawag doon, physicalism. And physicalism in the field of psychology, sobrang lakas na impluensya niyan. It's a very powerful force in the field of science, lalo na sa psychology. Usong-uso yan. Kaya sabi ko dito, itong physicalism, it's very popular. Believe it or not, yung word na yan, popular na yan, ang ganda ng sulat ko, I'm sure, okay? And this is the norm in the academic world. Karamihan ng mga psychologists, yung mga big-time researchers, yung mga big-time teachers, and even your teachers that you will encounter in college, marami sa kanila naniniwala sa physicalism/reductionism. Kasi nga ito yung uso, ito yung popular. In fact, sa sobrang lakas ng puwersa niyan, physicalism/reductionism, yan din yung naging foundation ng evolution and atheism. If you're familiar with the history of science, di ba, mayroong katuruan na ang mga bagay-bagay sa mundo, nagsimula lang yan sa isang malaking pagsabog, and then billions of years, and then nag-evolve. Dati-rati, bulate lang, maya-maya dinosaur na, maya-maya unggoy na, maya-maya nagla-laptop na, nakikinig ng lecture ko. Evolution yon. Kaya sa psychology, may tinatawag din na evolutionary psychology. Meron din tayong tinatawag na atheistic psychology. Where are this coming from? Ano ang foundation ng evolution ng atheism, physicalism/reductionism? And again, in the academic world, hanggang ngayon, usong-uso yung ganyang framework in understanding the psyche. Everything is just physical. It can be explained by the physical elements na sinabi ko kanina. Yan, genes, brain, hormones, neurotransmitters, etc., etc. At marami rin tayo mga disciples, no, of physicalism. Mga high priest ng physicalism, like this neuroscientist by the name of Sam Harris. Anong sabi niya? Human experience depends on what? Altogether read. Everything that can influence states of the human brain. Let me repeat, human brain. Lahat ng na-experience mo, yung mga pangarap mo, yung hope mo, yung mahal na mahal mo yung asawa mo, it's all in the brain. Ranging from changes in our genome, you remember the word genes kanina, to changes in the global economy. Everything can be explained by what's happening in your nervous system. Yan ang sinabi ni Sam Harris. Sabi pa ng isang popular author, your brain is the organ of your personality, character, intelligence, and is heavily involved in making you who you are. Lahat ng tungkol sa'yo, kaya ka ganyan dahil yan sa brain mo. Bakit mahilig ka manood ng porn? Bakit love na love mo si God? Bakit gustong-gusto mong nagba-Bible study? Bakit gusto mo may fellowship with other people? Anong sagot? It's all in your brain. Bakit ka introvert? Bakit ka extrovert? It's all in the brain. Kaya yung ganyang thinking, usong-uso yung mga ganyang books na sinusulat. We are our brains. So, ang implication yan, kung may psychological problem ka, tapos we are all about our brains,
ang sagot sa mga psychological problems natin, biological. Ayusin lang natin yung problema sa brain. Mga problema sa nervous system, balansehin lang natin yung neurotransmitters, balansehin lang natin yung hormones, hanapin natin yung sirang part ng utak, so on and so forth. Ganyan ang physicalism in psychology. In fact, ito mga binigay kong examples, these ideas are influencing adults, academics, college students. Pero mag-ingat kayo, lalong-lalo na kung may mga parents na nanonood, yung mga anak ninyo, ingatan nyo rin sa idea ng physicalism. Because may mga cartoons, may mga shows sa pambata that are teaching young children to believe in physicalism, that they are all about their brains. Like for example, itong Lion King, akala nyo inosente. Pero merong quotable quote yung Lion King, sabi niya, when we die, our bodies become the grass. So yung katawan mo magiging damo. And the antelope eat the grass. Yung katawan mong naging damo, kakainin ng antelope. And then so we are all connected in the great circle of life. Yung antelope, pag namatay, may kakain na naman dyan, so on and so forth. Yun yung tinatawag niyang circle of life. But notice, yung idea na pinopromote dito ng Lion King, ano sinasabi niya? Na yung katawan mo, na yung buhay, life, kaya nga circle of life, life is equals to your body. Yan yung assumption dito eh. Kapag namatay ka, walang spiritual world, walang kaluluwa, walang heaven, walang hell. Pag namatay ka, yung katawan mo magiging lupa, magiging damo, kakainin ng hayop, yun yung circle of life. So ang implication yan, ang definition ng Lion King sa buhay is physical, the body, circle of life. Paikot-ikot na nagkakainan ng katawan, ang tawag nila doon circle of life. This is physicalism. Even in our everyday language, baka nagamit nyo na rin yung mga ideas na to. Kung ginamit nyo na itong mga statement na to, most likely, impluensya yan ng physicalism. Diba? Nasabi nyo na ba to? Nasa utak mo lang yan. Ay nako, hormones mo lang yan. Hindi ako nang bababae. Praning ka lang. Malapit ka na lang kasi magkaroon. Nagpi-PMS ka, premenstrual syndrome. Kaya ka ganyan. Ano pa? Gutom lang yan. Wag mo na masyadong seryosohin yan. Kumain ka na lang. O, diba? Physicalist idea yan. Itulog mo na lang yan. Wala ka talagang nakikita. Antok lang yan. Itulog mo lang yan. Mawawala yan. Ay nako, wag mo nang pansinin yan. Talagang siguro may sira lang yung utak niyan. Ay nako, hormonal na naman yata siya kaya hindi namamansin. Kaya siguro depressed. Masyadong mataas yung mga stress hormones niya. Sino dito guilty dyan? Ginamit yung mga statements na yan, impluensya yan ng physicalism. Hindi ko lang nadagdag dito, may kulang pa yung sinabi mong, wag mo nang pansinin yan, lasing lang yan. Yun, under pa rin yun ng physicalism. Kasi yung mga sinasabi niya, na most likely totoo, ano sinasabi mo? Galing lang yan sa alcohol. It's the alcohol speaking, not him. But as we know in psychology, hindi totoo yan. Most of the time, kapag ang tao lasing, dun pa siya nagsasabi ng totoo. Bakit? Paano nangyayari yon? Ibang lecture yan. Okay? So anyway, in this lecture, ang focus ko is physicalism and spirituality. After all, ang psychology tungkol yan sa spirit. The study, the scientific study of the spirit from the word psyche. So yun yung gusto kong i-highlight dito. Paano in the field of psychology ginagawa yung physicalizing the spirit. Pinapaniwala yung mga estudyante ng psychology na walang spiritual realm. Lahat ng psychological experiences, physical things. And I'm going to expose you to the dangers of this. Kaya ito, risk factor to sa mental health ng tao. Kaya dapat din makinig yung mga psych majors dyan para maiwasan nyo itong ganitong framework. Iwasan yung paniwalaan yung ganitong framework kasi matitreaten nito yung mga mental health ninyo. Mamaya ipapakita ko yan. Let me give you two examples in the field paano ginagawa yung physicalizing the spirit. Unang-una, usong-uso sa psychology, yung fini-physicalize, nire-reduce yung konsepto ng Diyos. Physicalizing God. Wala naman talagang Diyos. Ang Diyos, gawa-gawa lang yan ng, guess what? Kung physicalism tayo, gawa-gawa lang yan ng utak. Studies show, for example, merong certain nerve cells na tuwing ang tao nag-iisip ng tungkol kay Lord, nagba-Bible study, kinakausap niya si Lord sa prayer, nag-open up siya ng emotions niya kay Lord, tapos i-MRI mo yung brain, aba, merong mga neurons, may mga brain cells na super active.
Kaya ang conclusion nila doon is, yung brain cells na yon, yung neurons na yon, doon nanggaling si Lord. Ang tawag nila dyan, in the field of research, yun yung God spot. Meron daw God spot ang brain. Set of neurons, set of brain cells responsible for our idea of God. So ang conclusion ng mga neuroscientists dyan, lalo na si Sam Harris, yung binasa ko kanina, it is the brain that created God, not the other way around. Kasi sa spiritual worldview, baliktad. It is God who created the physical world, including the brain. Dito, hindi. Walang Diyos. Baliktad. Ang brain, ang physical brain, ang gumawa sa Diyos. That's physicalizing God. Sabi pa nga ng isang popular author, we created God in our image and likeness. Iniinsulto niya yung nasa Genesis, which is the spiritual worldview where God created man in His own image and likeness. Binaliktad niya. Tayo, mga physical creatures, specifically our brains, ang gumawa sa Diyos and not the other way around. That's physicalizing God. Another example is physicalizing religion. Siyempre, in the spiritual worldview, ang religion, ginagawa ng tao yan for us to connect to the spiritual world. After all, we are spiritual beings. 'Di ba? Para ma-enhance yung relationship natin with God, para makuha natin yung mga spiritual needs natin as spiritual beings, nandiyan ang religion. Kaya nga sinasabi ko ang religion hindi masama. It enhances our spirituality. Huwag kayong magalit sa religion. Ang magandang epekto ng religion, pinapalakas niya yung mga espiritu natin. But anyway, ibang lecture yan. Pag sinabi mong physicalizing religion, ano na namang sasabihin? Hindi totoo na may spiritual realm, tapos tayong mga spiritual people gusto natin kumonect doon. Hindi totoo yan. Itapon nyo yan. Ang religion, kaya lumabas yan out of evolution. Somewhere during evolution, within those billions of years, yung utak ng tao lumaki ng lumaki, mas naging complex. Dati, simple nerve cells lang eh. Maya-maya, dumami ng dumami yung nerve cells, naging komplikado na yung utak, lumaki ng lumaki. Somewhere here, hindi ko lang sure kung saan. Magtanong kayo sa anthropologists. Sila nag-aaral niyan. Somewhere here, to deal with ideas of death and the afterlife, biglang ang brain nakaisip gumawa ng religion. Yun daw yung birth of human religion. Somewhere here, yung brain biglang naisip na gumawa ng religion, and the rest is history. Dumami na ng dumami yung religion up until today. Ganon ang version ng physicalizing the religion. O ngayon, balik tayo sa sinasabi ko kanina, itong nangyayari sa field ng psychology na fini-physicalize, nabubulol na ako, fini-physicalize yung mga psychological things, spiritual things, I think it's a risk factor to mental health. Hindi maganda, dangerous, nakaka-threaten ng mental health yan. Kung gagawin mong conceptual framework yan na pwede mong itest, physicalism is a predictor of poor mental health. Yan yung hypothesis ko. Yung mga researchers dyan, o researchers dyan, kung may time kayo, pwede nyong gamitin tong framework na to, you have my permission. Sukatin nyo lang yung attitude on physicalism as predictor variable, sukatin nyo yung quality of mental health, marami naman tayong instrument dyan, and then i-linear regression mo yan. Ang hypothesis ko, mas naniniwala ka sa physicalism, mas poor ang mental health mo. Now, let's theorize here, no? Ang tanong ngayon is bakit? Paano nakakasira ng mental health yung physicalism? Ano yung mga explanations dyan? Okay, eto na. Halimbawa, may isang estudyante ng psychology, college siya, naniwala siya sa physicalism. Kasi yun yung tinuro sa kanya ng teacher niya na naniniwala rin sa physicalism. So to make the long story short, etong estudyanteng to, psych major, naniwala siya that I am just my brain. I am all physical. Walang spirito, walang Diyos, walang spiritual realm, walang heaven, walang hell. Utak lang talaga ako. Ano ang tendency ng isang tao na naniniwala dyan? Siyempre, ang gagawin niya, kukuha na lang siya ng mga physical needs niya. Logical, right? I am just a physical being, therefore, all I need are physical things. Huwag ko nang pag-aksayahan yung panahon, huwag ko nang aksayahin yung lakas ko sa pagkuha ng mga spiritual needs. Kasi nga walang spiritual needs, hindi naman ako spirit. Utak lang ako. So dapat ang atupagan ko lang sa buhay, kumuha ng mga physical needs tulad ng, ayan, syempre, pagkain. So kakain na lang yan.
Kakain na lang ng gamot, medicine, sex, sleep, and worldly pleasures. Kasi ang mga pleasures, yun ang hinihit niyan the 5 senses of the body. So yan na ngayon yung priority niya sa buhay. Pasarapin ng pasarapin yung buhay ng katawan niya kasi nga naniniwala siya na physical lang siya. I am just my brain. So ang greatest value niya sa buhay is pasayahin yung brain ko. And lo and behold, dito na pinapanganak yung mga taong mukhang pera. Sino dito ang may kakilalang mukhang pera? Taas ang kamay. Ilagay nyo sa comment section yung mga kakilala nyong walang pera. Hindi, joke lang. O, data privacy yan. Sa inyo na lang kung sino yung mga mukhang pera na yan. Or, ang sabi ng isang vlogger, mga alipin ng salapi. Yan, may isang vlogger, yan daw yun Proud na proud siyang alipin daw siya ng salapi. Yan yun. Anong connect? Kasi kapag naniniwala ka na you are just your brain at gusto mong pasarapin, pasayahin yung utak mo, ano kailangan mo? Pera. Kasi para makuha mo yung numbers 1 to 5, kailangan mo ng pera. O, diba? Nakita nyo yung connection? So, magiging tao ka na mahal mo yung pera, ang priority mo pera para pasarapin yung katawan mo. Most likely, sino yung mga ganyan? Yung mga naniniwala sa physicalism. Nagigets nyo? Kaya may mga taong mukhang pera na hindi pa tapos ang storya dyan. Dahil naniniwala ka na physical ka lang, wala kang spiritual needs because you are just your brain, gamitin mo yung framework ni Abraham Maslow. Para meron tayong theory in psychology na pinanggagalingan. Ano mangyayari dyan? Kapag naniniwala kang you are just your brain, matutuwa ka na lang doon sa physiological needs, ika-cancel out mo na yung mga needs after the physiological needs. Kaway-kaway dyan, yung mga mahihilig sa hierarchy of needs. Diba sabi ni Maslow, hindi lang sapat na kumain ka ng sisig, na kumain ka ng vegetable, hindi lang sapat na nakakatulog ka, may tubig ka. You need more than just physiological needs. Kaya may safety needs, love and belongingness, self-esteem, self-actualization. Ang version ni Jesus Christ dyan, hindi ko lang nalagay dito, anong sabi niya sa Bible? Man does not live by bread alone. Yun ang problema. Kung naniniwala ka sa physicalism, naniniwala kang physical ka lang, you will just live by bread alone. Basta may bread ka dito, okay ka na. Yan na lang yung aatupagin mo sa buhay. Paano kumuha, magparami ng bread that I can eat every day. So, hindi ka na magsa-safety needs, hindi ka na maglalove and belongingness kasi nga brain ka lang, physical ka lang. Hindi pa tapos ang storya, magdo-domino effect yan. Dahil hindi ka naniniwala sa spiritual world kasi nga utak ka lang, anong mangyayari sa'yo? Hindi ka nagagawa ng mga activities that can enrich your spirituality. Hindi mo ngayon makukuha yung mga spiritual needs mo. Kasi hindi ka na nagsisimba, galit ka na sa religion, hindi ka na naniniwala sa religion. Kasi nga, yan yung tinuturo ng atheistic psychology. Ano bang mga activities na ginagawa sa religion na nakakabuti sa kaluluwa natin? Itong mga to, di ba? Worship, fellowship, prayer, meditation, Bible study, confession. For some people, boring yung mga activities na yan, corny, pero this is essential. Kaya nabubuhay ang tao as spiritual beings because of these activities. Wala, na brainwash ka Anong sabi mo? You are all brain. There's no God. Anong tendency? Ika-cancel out mo ngayon yung mga yan. Hindi mo nang gagawin yan. Hindi ka na magsisimba. Hindi ka na mag-worship. Wala nang fellowship. Boom! Imaginein mo, anong mangyayari sa kaluluwa mo when you do that? Wala ka nang ginawa dyan. Wala nang nakukuhang spiritual nutrients. Yung kaluluwa mo, ang tawag dyan, is spiritual malnourishment. Busog na busog ka, tuwang-tuwa nga yung 5 senses mo, di ba? Ang gaganda ng mga damit mo, naka-Rolex ka, pero depressed ka. Maraming ganyan na naka-Rolex, ang ganda ng bahay, may sports car, 5-5 ang kondo, pero depressed, nag-iisip na magpakamatay na lang. Bakit? Spiritual malnourishment. Busog na busog nga yung katawan, pero yung kaluluwa, malnourished. And you translate that in statistics, yan yung mga nakikita na natin sa balita. Parami yung mga tao na nagkakaroon ng mga mental health issues. Anxiety, depression, at marami pa. And I will maintain that one of the reasons kung bakit ganyan yung numbers na nakita natin, kasi dumadami yung mga tao na naniniwala sa physicalist worldview. Hindi na sila concerned sa mga spiritual needs. They are all about what the world can offer their bodies.
Puro na lang sila katawan. Puro na lang sila physical. Yung utak nila, yung naging Diyos nila. Nagigets ninyo? That's why in closing, anong lesson yung gusto kong i-share given this lecture? Physicalism, I hope you realize, is a spiritual attack. Attack ito in the spiritual realm. This is spiritual warfare. At ang masama dyan, marami mga tao, they don't realize that physicalism is a spiritual attack because yung physicalism is pretending to be science. Alam naman natin, di ba, ang science, ang mga tao love na love yan. Basta narinig nila yung word na scientific, they trust it, they apply it. Yun ang masama. Akala natin science, hindi pala. It is actually a spiritual attack coming from who? Siyempre, kung may attack, may attacker. Diba? Sino umaatake? The devil or the enemy of our souls. Diba? Ang devil, galit na galit kay Lord. Dahil galit na galit siya kay Lord, alam naman niyang hindi niya matatalo si Lord. So, sinong pagkakadiskitahan niya? Sinong pag-iinitan niya? Yung creatures ni Lord, created in the Lord's image. Sino yon? Tayo, spiritual beings. Kaya, number 1 tayo sa listahan ng demonyo na sirain. And the devil, the enemy, does this in so many ways. Paano mag-destroy ng tao? Paano sirain ang espiritu ng mga tao? Ito yung mga ginagawa ng demonyo. Turuan mo yung tao to deny God. Magpakalat ka ng mga fake news, mga kasinungalingan about God. And most importantly, destroy the connection between God and humans. Yan yung number 1. Para masira mo yung tao, putulin mo yung connection ng tao sa Diyos. Sure ball, psychological disorder yan. DSM-5 is waving. Kaya paborito kong tinuturo tong framework na to eh. The nearer your psyche is to God, the healthier your psyche is. Yung tinatawag nating psychological well-being sa positive psychology. Nagiging masaya ka, nagiging resilient ka, yung mga character strengths mo, lahat maayos. Kasi malapit ka kay Lord. If you want to have better mental health, better well-being, dapat yung psyche mo malapit kay Lord. Ano yung nagpapalayo ng psyche from God? Physicalism. Kasi nga yung psyche naniwala na bola. Na totoo yung physicalism. Brain ka lang, hindi ka spirit, walang Diyos. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yung mga spiritual needs mo, magsaya ka na lang. When a person believes that, i-internalize niya yan, ano mangyayari? Lalayo siya sa Diyos. Kaya ngayon yung gamit ng demonyo eh. To move people away from God. Nagigets nyo? Paniwalain tayo, paniwalain yung mga estudyante ng psychology na totoo ang physicalism, so ang epekto sa kanila niyan, boom! Lalayo sila kay Lord. I-deny nila si Lord. So, una lumayo muna. Una close muna kay Lord bago mag-psych major. Ito yung panahon na Bible study pa ng Bible study. Uma-attend pa ng church camp. Nakikinig pa kay pastor. Nag-psych major na, naniwala sa physicalism na layo. Hindi na nagba-Bible study. Maya-maya nagdududa na kung totoo ba yung Christianity. Nagdududa na kung totoo bang may Diyos. Lumayo na siya. Maya-maya hindi lang siya basta-basta malayo. Ano pa? Naniwala na that there's no God. Nagsimula yan sa Lord, hindi kita ma-feel. Lord, hindi kita maramdaman. Lord, ba't di mo ako kinakausap? Sa kaka-physicalism mo maya-maya, hindi ka naduda. Sure ball ka ng walang Diyos. Dininay mo na si Lord. Maya-maya naniwala ka na sa sobrang tindi ng denial mo kay Lord na ang Diyos is just a delusion. If you're familiar with the work by Richard Dawkins entitled The God Delusion, sikat na libro yan. At marami mga tao yan ang filosofiya sa buhay, that God is just a delusion. Pero tandaan nyo, kapag kayo nandyan na sa phase na yan, you have denied the creator of your psyche. You are so far away from the presence of your creator, it's gonna destroy the psyche. We don't have enough time to discuss, pero ang dami kong lectures dyan. Hanapin nyo na lang sa YouTube channel ko kung ano-ano yung mga epekto kapag ang psyche nalalayo sa presence ng creator niya, who is God. Nagets ninyo? That's how physicalism from the devil destroys human psyche. Ang bad news, tanungin nyo ako, may bad news. Ano yung bad news? Anong bad news? Yung physicalism na yan, sikat na sikat yan sa academic world, especially where? In the university. Oh my goodness.
Kaya marami mga college students ngayon na be-brainwash ng physicalism. And the reason is, bakit hindi ito nakakatch ng mga estudyante na, uy, physicalism yan. Hindi totoo yan. Alam niyo bakit? Because the university, hindi naman lahat. Nililinaw ko, hindi lahat ng university. Pero very common within universities, nangyayari yan. And the reason is, bakit ang dali-daling i-internalize ng physicalism? Kasi ipapackage yung physicalism as if it is an academic topic. Physicalism siya, i-repackage to be an academic topic na parang ang cool pakinggan, such as the following terms. Ang tawag nila sa physicalism, boom, liberalization. Yan na. Ang topic natin ngayon tungkol sa diversity. Our topic for today is about relativism. Our topic for today is about postmodernism. Yan. Meron pa ako hindi nadagdag dito. Our topic for today is about tolerance. Yan. Tapos may mga journal articles yan. After all, marami mga journal articles, atheists, ang mga editor-in-chief. So, syempre, kampi sila sa ganyang framework. So, yung mga estudyante naman na medyo limitado pa yung experience sa field, naniniwala na, uy, legit tong mga to. Mga academic topics pala to. Unti-unti, the more they study this, hindi nila nare-realize in the spiritual level, ito na pala yung nangyayari. Yan na. Kaya nangyayari yan. Ang isang typical na college student na nabibiktima ng physicalism everyday, this is what's happening. Palayo ng palayo from the presence of God because they believe in such teachings of physicalism. I-connect natin sa psychology. Hindi lang to insert a university dahil psychology channel tayo, insert a psych program. Kamusta yung psych program kung saan ka naka-enroll ngayon? As a psych major, dapat tinatanong mo to eh. 'Di ba? Ano ba yung brand ng psych program yung pinag-aaralan mo? Anong tinuturo about the psyche? Dalawa lang yan. Is it teaching that God is a delusion? Or is it teaching that your psyche needs God to be healthy? 'Di ba? At the end of the day, this is one of the most important questions na dapat sinasagot nyo tungkol sa psych program kung saan kayo naka-enroll. Because this will change your life. It will change the way you live your life. Nagigets ninyo? Ngayon, wala na tayong enough time, pero gusto ko pa sanang ituloy ito. Gusto ko pang patunayan, mag-provide ng evidences why physicalism is not true. Ano yung mga counter-evidences, mga reasons bakit hindi dapat pinaniniwalaan yung physicalism? Wala tayong enough time, pero gumawa na ako ng lecture video on that. Hanapin nyo sa YouTube channel ko, ito yung title nung lecture ko na yan, You Are Your Utak, Totoo Ba? Lecture in Physicalism. I think under to ng biopsychology. Maliwanag. So kayo na lang bahala manood niyan. Please, panoorin nyo. That's very important lecture. If you have any questions about this topic, ilagay nyo lang dyan sa comment section hanggang sa susunod na lecture. Sana may natutunan kayo, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.